Magandang araw po sa inyo. Welcome back po dito sa aking channel. Tayo po ay magkukwentuhan muli tungkol sa mga kaganapan nangyari sa politika sa Pilipinas, partikular doon sa pangyayari sa Senado. Pangalawang araw na binoykot na majority ang sesyon sa Senado. Ibig sabihin, nagsayang po ng pondo ang Pilipinas dahil wala pong nagawa, walang nasusog na batas, walang napag-usapan, walang amyandahan, walang napagdebatihan, hindi nagawa ang tungkulin ng mga senador na kanila na pinagkatiwala sa kanila ng taong bayan. Pero bago po yan, sana po inyo pong pindutin ang subscribe button, mag-subscribe po kayo, mag-like, mag-komento, at pag-aralan po natin yung mga pangyayari sa Senado. Dapat ba natin patuloy na hayaan ang sitwasyon sa Senado bilang mga Pilipino? Alam niyo po, simula kahapon na hindi sinipot ng mayorya ang sesyon ng walang pasabi. Kung natatandaan po ninyo yung nakaraang video, pinaliwanag ko po ilang katangian ni Alan Cayetano sa mga nakaraan niyang mga pagkilos sa lower house nung siya speaker, na may kasunduan sila ni Velasco ng term sharing. Yung panahon na kailangan palitan siya ni Velasco, kinandado niya ang Kongreso. Puro drama. Simula umupo siya ng Mayo 11, ang daming drama nangyari dyan sa Senado, walang naipasang batas. Ang dami pong mga pinaggagawa ni Alan Cayetano, at ngayon nga, na nabawasan sila ng numero sa sobrang katakutan niyang matanggalan ng mga chairmanship ng kanyang komite o siya'y matanggal. Ang ginagawa niya ay delaying tactics at boycott para hindi magkaroon ng sesyon at walang magawa ang minorya, dahil hanggang bukas na lang po, hanggang Miyerkules na lang ang sesyon natin at magre-recess na po ang Congress o ang upper house, ang Senado. Sa July na po ulit yan. Ngayon no, kung ganito ang pangyayari lagi araw-araw, sino po ang talo? Ang mamamayang Pilipino. Kaya po na nasabi ng mga minority senator kanina, isa katulad ni Senator Mig Zubiri, isa sa mga dapat na naipasa ng batas sana dahil matatapos na yung batas, kanilang bill na sinusulong para ang mga taong nasa loob ng ospital na hindi makalabas dahil walang pambayad, na hostage ng ospital. Sabi nga ni Senator Mig Zubiri, mananatili kayo dyan dahil ayaw ipasa, ayaw pumasok ng mga senador na magpapasa ng batas na yan. No? Hino-hostage ang mamayang Pilipino dahil sa kadramahan ni Alan Cayetano. Yan po ang sitwasyon ng Senado natin. Ano po bang rules ng Senado? Pag-usapan po natin, puntahan po natin ang rules ng Senado. Alam po ninyo, ang sinasabi po sa rules kasi, kung meron bang pong suspension ng isang sesyon, kailangan magkausap ang Senate President at ang Majority Floor Leader at ang Minority Floor Leader. No, magbigay ng notice. Sa pagkakataong iyan, hindi po yan natupad at hindi po yan nagawa. Sa madaling sabi, may nilabag po agad sila dyan, may violation agad dyan sa Senate Rules. I think that section 41, kung di ako nagkakamali. Dyan nilabag niya agad. Ano po ba yung, paano pag suspension without notice of cancellation o cancellation notice or suspending sessions without consultation or prior notice to the minority? Ano po ba yun? Paano po ba yun? Kapag ka ganon, yun po ay kinoconsiderang violation. Bakit po? Kasi po nakalagay doon po, kapag ang isang suspension na without notice or without consultation, considered a violation of standard legislative courtesy. But it does not carry an explicit codified penalty under current Senate rules. Kaya ang nangyayari dyan, in technicality, syempre may kakatwiran na naman niya si Alan Cayetano. Diyan niya magaling sa mga kinakatwiran niyang wala sa lugar. Sinasayang ang boto, ang pera ng mamamayan, sinasayang ang pagkakataon magkaroon ng serbisyo publiko, maramdaman ng taong bayan ang mga benepisyo ng batas na sakali ang pwedeng gawin at mapatupad. Ang dami naman po talagang kapalpakan, binabago at maling-maling batas ang ginagawa ni Senator Alan Cayetano. Unang-una, kaya naman nag-boycott ang minority noon dahil binabraso nila yung kagustuhan nilang magkaroon ng partisipasyon ang wala naman physically doon sa sesyon. Nalalabag sa rules ng Senate kasi meron namang existing rules na kapag may force majeure or kaya mayroong national emergency, pwede naman. Katulad ng nangyari ng pandemic, hindi makapasok ang mga senador, pinagbigyan sila na magkaroon ng online meeting.
Ano? Bakit po ngayon hindi pwede? Dahil wala naman pong national emergency, walang force majeure. Sa katunayan, silang 23 senador pwede namang umaten. Ngayon, 22 na lang. Pwedeng umaten. Kaya lang naman po hindi makaten yung dalawa dahil may mga asuntong kinakarap at hindi po yan political persecution gaya ng pinaliwanag ko sa mga nakarang video dahil ang mga kaso niyan ay kundi sa mga pagpatay mga plunder, no? Mga pagdarambong, pagkamal ang pera ng bayan. Hindi naman po yung katulad ng mga panahon ng martial law na ang mga krimen ay inciting to sedition, rebellion. Wala pong destabilization sa mga kaso nila. Ang kaso nila puro pagnanakaw o pagpatay at kung ano-ano pa na iniimbestigahan na noon pa o hindi pa sila mayorya. Kaya malinaw na hindi sila tina-target. Sabi nga ni Sal Panelo, tulad din po sa paniliwanag ko sa isa kong video, sabi ni Sal Panelo doon, hindi siya naniniwala tina-target ang mayorya dahil sa simulan na ang investigasyon bago pa sila maging majority. Gumulo lang naman ang Senado nung May 11 dahil nakakuha nila yung botong 13. Pinaliwanag din po natin sa nakaraang kong video kung paano magkakaroon ng acting Senate President kung sakaling hindi ma-hit ang 13 votes. Siguradong alam yan ni Alan Cayetano kaya ayaw niya pumasok kasi may isahan siya. Posible siyang matanggal sa pwesto. Kaya itong Kapit Tukuno to na nagkandado sa lower house sa Kongreso nung siya papalitan na bilang speaker ay siyang ginagawa ngayon, hino-hostage ang Senado pero ang sumatotal, hino-hostage ang mamayang Pilipino. Bakit? Walang magawang serbisyo sa sambayanang Pilipino. Walang mapakinabang sa Senado sa mga pagkakataon at oras na ito. Walang magawa, walang batas, walang bills, walang kahit na ano na maisulong dahil lamang sa iisang tao at kaya naman ang panawagan din ng karamihan dito sa majority bloc. Bakit kayo sunuran sa taong yan? Halatang ginagamit kayo at kayo na may nagpapagamit. May pananagutan kayo sa taong bayan, sa sambayanan, may pananagutan kayo, hindi lamang sa inyong mga sarili. Yung mga political pressure na inyong mga kinakarap ngayon, mababawi niyo yan kung mapapatunayan yung tapat kayo sa sambayanang Pilipino at hindi sa mga sarili ninyo. Hindi sa partido ninyo at lalong hindi sa interest lamang na kayo ang makikinabang. Dapat ang pakinabang sa sambayan ng Pilipino. Malinaw naman na nilalabag ni Alan Cayetano ang rules. Walang sinusunod na rules kundi rules niya. Sinungaling din. Malinaw. Sinasabi niya nung hinuhuli si Jinggoy, never daw nangyari yun sa Senado kahit panahon pa din sa Salonga. Si Enrile sa Senado hinuli. Si De Lima sa Senado hinuli. Si Trillanes sa sesyon hinuli. Hindi nangyari. Pero itong mga to, hinarap nila ang kaso nila na parang isang tunay na lalaki at tunay na tao, totoong salita. At gaya rin sa napaliwanag ko sa nakaraan kong video, kinwestiyon natin yung mga bali-balitang walang isang salitayan, hindi totoong kausap, hindi taong kausap si Alan Cayetano. Kaya na sinabi ni Andres Bonifacio noon, ang isang taong may tunay na hiya, ang kanyang salita ay isang sumpa. Diyan nagkukulang si Alan Cayetano, ang kanyang salita hindi isang sumpa. Ang ibig kong kasi sabihin nun, pag nagbitaw na salita, totoo yun, gagawin niya yun, seryoso yun. Hindi katulad ni Alan Cayetano, totoo sa harapan mo, pero kung ano-ano pinagagawa. 10,000 pinangako, nasa na? Hindi lamang yun, napakadami pa. Tinutuklaw niya yung mga nagiging boss niya. Dati bata siya ni GMA, nung first couple, ni Mikey Arroyo. Di ba? Tapos, yung bumabaksak sila, talon-bakod siya, pagtad siya sa genuine opposition, naman siya, nagpalakas naman siya kay Erap sa genuine opposition 2007. Nung umihina ulit, takbo siya kay Noynoy Aquino, kasi lumakas si Noynoy Aquino. 2013, nandun din siya kay Noynoy Aquino. 2016, nung umihina, takbo siya kay Duterte, kasi malakas si Duterte. Itong taong to, ang mga taong di dapat pinagkakatiwalaan at gaya nga na nasabi ni Senator Trillanes sa isang interview na sinabi sa di umano sa kanya ni Senator Loren Legarda na huwag na niya pagkakatiwalaan tong taong to dahil di siya magtitiwala to kay Alan. Pero hindi natin alam bakit nandiyan si Loren Legarda sa grupong yan. Hindi bakit sigurong dahil na rin sa nangyayari sitwasyon sa anak niya. Pero hindi may iwasan na magkaroon ng kaso yung mga yan dahil mga pinakasangkutan niya na talagang mga mabibigat at ngayon kapag pinuna sila mga biktima matatapang sila pero pag pinuna mga iyakin, takbuhin, taguan ng gusto mga ayaw harapin
ang mga asunto nila at dinadaan sa mga paawa at kung ano-ano. Kaya malinaw, tama ang mga nananawagan. Hindi lang dapat na panindigan ng mga senador na tumayo sa sesyon, magpasa ng mga batas dahil yan ang kanilang mandato. Hinalal sila ng taong bayan para isulong ang mga benepisyo, mga batas na pwedeng pakinabangan ng mamayang Pilipino. Pero hinuhold ngayon yan, hinuhosay siya Senado at Sambayan ng Pilipino ng iisang tao lamang. Kaya panawagan natin, kayo naman, kayo dyan, nasa Senate majority, mag-isip naman kayo. Sana naman intindihin ninyo ang Sambayan ng Pilipino at huwag ninyong mga sarili. Kayo po mga mamamayan, ano po masasabi nyo sa mga pangyayari yan? Huwag nyo po sanang kalimutan mag-comment para magkausap-usap tayo. Maraming salamat po. Hanggang dito po muna tayo ngayon. Maraming pong salamat. Huwag nyo po kalimutan mag-subscribe at mag-comment at mag-like. Salamat po sa inyo.